Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, April 26, 2024. So, medyo maganda yung pinapakita na blue chips index natin sa ngayon, di ba, mga blue chips. So, markada yung ilan, si GGS siguro yan kasi nag 6% naman yung galaw niya. Tapos, ito maganda, nakikita natin, di ba? Kahapon, may nakita tayo na 124 million na net foreign buys. So, ngayon, additional na 241.7 million, 78 million. Ayan. So medyo nagte-test ba yung yung foreigners natin. So kailangan makita natin mga 1 billion siguro na para ma-break natin yung sinasabi natin na resistance sa review natin 6,600 kahapon. Pero good vibes tayo kasi balik na tayo from 6,400 halos ma-break yung 6,400 o 6,390 yung previous na low natin dito nung nagkatakutan sa Iran-Israel. So ngayon is balik na tayo dito sa 6,600. So tama yung suspect natin na ang pinaka next na resistance is dito sa gap area natin, which is kaya-kaya natin lusutan naman yan kapag may additional ulit na net foreign buy tayo by next week, which is mukhang mas maganda yung pasok ng May kasi patapos pa lang yung April natin, meron pa tayong 1 week. Next week is medyo nagre-recover na yung market natin. Okay? So, yun yung very good news sa mga blue chip holders. So, dito naman sa trending stocks natin, ayan. So, nangulong na si CHP natin. Sabi na nga ba, hindi natin kayang gawan ng, di ba, ginagawa natin technical analysis kapon, pero sabi natin, hindi natin kayang gawan yan kasi nga naka-base tayo doon sa magiging final price. So, ang lumabas na kanina umaga, no, galing kay Miguel Camus, yung una ko nakita. So, 1.42 pesos. So, kaya medyo nag-pullback siya ng negative 28.42%. So, maganda pagkwentuhan mamaya yung nangyari sa kanya before most likely alam na nila, no? So ang kaso nga lang kasi nang trap siya, so pinitik siya ulit, binalik siya doon sa previous na consolidation area. So anyway, ganun talaga sa trading, may risk po. So kaya medyo maganda rin na kahit papaano no, kapag tapos na o patapos na yung speculations, pag kumita ka na, so pwede na rin siya. Okay? So negative 4.53 million net foreign sale. Kept yung pangalawa natin. So expected natin yung drop. Flooring yata to. Sa flooring yata to, no? 30%. So 29.89% percent yung drop niya. Pero expected naman natin yan, sabi natin, from the past reviews natin kasi nga ex-date natin for today. So ang tanong na lang, since wala masyadong sumalo kanina, sabi dun sa wala daw sumalo dun sa Instagrams natin. So next week ulit, in-expect natin magda-drop pa siya hanggang sa makuha niya yung pinaka fair value niya after mabigay niya yung, kasi laki 200%, di ba? Yung bibigay niya na dividendo. Pero 100% lang yung inakyat niya. So means babalik ba siya dun sa 100% na drop o ano yan, magkakaroon pa siya ng mas mababa doon sa 100% na drop. Kasi nag-compute na rin yata ako last time, 6 or 5 pesos kapag 200% na yung consideration mo kay Kep. Okay? So, interesting to see kung anong next na mangyari sa kanya. Ayan, so RCI, congrats yun sa malakas talaga yung loob sa kanya. Ayan, pumitik na. So, para nag-breakout pa sa resistance, so nag-up siya ng 11.49%. Then meron siya 64.46K net foreign sale dito sa market. Panalo siya kasi tatlong araw na verde itong si RCI natin. And then si dito, ayan, finally nakabalik dito sa trending stocks. So nag-up siya ng 5.85%. Ayan, good vibes ulit si dito natin. Meron siyang 667K net foreign buy sa market. SEC, so para sila ni CDMC nag-drop yata yung price. Pero to si SEC, nag-up siya na malit lang 0.78%. And then, meron din siya maliit na net foreign buy, 5.89 million. Tapos, ayan, feature natin si GGS. ABS-CBN yung isang maganda pag-usapan kasi another green day, 9% yata yung galaw niya. Pero ito kasi, representative natin sa blue chips, di ba? Laglag to dati si GGS natin. Alam ko, nag-drop to ng 20% mula sa consolidation area. Pero from the past few days, kahapon yata yung 5% and then additional na 6%. So gusto rin bumalik sa um, previous consolidation area si GGS natin. So yun nga, ang sabi natin, yung mga blue chips natin, actually opportunity nga pala yung drop na yun, no? Kasi hindi naman natuloy, di ba? Kung natuloy yung gera, syempre, mahirap ang bumalik yung mga stocks, pero hindi naman. So kaya nagbabalikan yung mga big caps na stocks. Okay? So good vibes tayo sa mga big caps, yung mga natrap kay CHP.
better luck na lang tayo, no, sa mga next time na trades ulit natin. So kasama sa risk. Siyempre, nung umakyat siya, di ba, tuwang-tuwa tayo sa galawan po nitong si CHP naman. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po. And then check mo lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. At please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin, good times or bad times. So nagre-review tayo dito sa PSE Market or kung gusto mo, join ka din dito sa trading group. Okay? So subscribe ka na lang po para updated ka sa mga posts. So kung nakasubscribe ka, maraming salamat sa mga views or panunod mo dito sa channel natin. Check mo din si Maya, lagi natin sinasabi. Maya app to trade Asia. So bumili tayo ng stock, si Plus yata yung binili ko dito eh. Hindi naman makarangkada si Plus natin. So double check mo lang po yung mga, kasi convenient siya, nasa app lang siya, di ba? So, di mo na kailangan mag-funds sa bank kung wala kang access sa banks, di ba? So, pwede mo gamitin si Maya. Company reviews, tignan natin kung may time tayo para kay Ocean Gold, di ba? So, meron na kasi siyang prospectus. Tapos, sa profit or loss, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, plus yung risk management dito sa fundamentals. And then yung PSC stock market studies naman natin. Okay? So, double check mo na lang yan. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Follow mo na lang po. Medyo nag-recover na rin si crypto natin after mag-subside yung negative news overseas. Tapos ongoing pa rin yung halving, no. Hindi ko pa rin nakita na sabi tapos na. May mga nababasa pa rin ako na ongoing yung halving sa Bitcoins natin. Okay? So dito sa social media, Facebook account, follow mo na lang po para updated ka sa post or dito sa Facebook page. So ayan, so check mo na lang po. So, yung iba may sa Telegram, madami pa lang. Ingat kayo sa Telegram, maraming gumamit ng picture natin doon eh. So may mga subscriber pa siya. So may mga nakita ko 300 plus yung mga ano. Ingat na lang po kayo doon kasi mga scammer yung nandun na madali kasi mag-copy paste lang na picture. Okay? So dito sa Bodega Peak, follow mo na lang po para sa mga articles natin dito sa local market, US at saka crypto, and then money earners. Bakit kayo yung mga websites ko, ang hina ng okay. Wala palang pasok, no? May mga suspension ng classes pala sa Pinas. Mahina yung mga sites ko kasi mga educational websites yung ilan sa kanila. Tapos, tinaman tayo sa AI websites last time. Ayan, medyo mahina. Meron pa rin naman, mahina nga lang siya. Okay. So, tingin tayo dito sa summary ng market. Hindi ko pa nakita yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. Meron na ba? So hindi ko pa siya na-post eh. Yun sana gusto makita kasi nandun yung summary natin. Wala. For mga videos lang. Yun nandyan. So basahin na lang natin yung mga nakalagay dito. Aboitiz Equity Ventures. Hindi ko alam kung pumitik to. Presently, recent bought 73 million worth of stocks. Down pera ng presidente natin. Ayan. So good. Undervalued din kasi itong mga to. Megawide, bags contract to build Landers Asiana City, CMEX Holding Philippines. So tapos na yung kwento natin So magte-tender offer siya at 1.42. Okay? So ito yung mga binenta ng foreigners for this Friday. AUB, BDO, RCB, Union Bank, AP, BSCP Core, SCP, CNPF, FB, GSMI, Jollibee, CHP, AC, Aboitiz, Costco, Ali, Eritz, Philritz, Cebu, at saka C Plus naman natin. So, CHP, okay, tapos na yung kwento. Ito ba yung kay Ayan, so ito kay Miguel Camus natin na 2023 was another tough year for CHP. Lugi kasi ito eh. So, kaya binibenta na double to 2 billion. Laki ng pala nito. Revenue slapped by 15.8%. So, APX, meron siyang payable May 15. Ano ba ex-date nito? Meron siyang dividends. DHI 1.5 special dividends. Payable sila ng May. Mrs. G, retail breaks ground on 4 new supermarket stores in Cebu and Leyte. Ayan, so good yan So, syempre, lalaki yung revenue. SM, a lot's higher 2024 CAPEX. SM confirm 115 billion CAPEX for 2024. A-REITs office occupancy rate were strong at 93%. Tapos ito, so finally nakabalik tayo sa 6,600.
might be okay but not fine at all. So CMEX stocks plunge after confirms purchase price at 1.42. Ayan. So yung mga may hawak, tender offer is 1.42. Ayan. So ito yung mga winners at losers. Panghilinan, Gokongwei, Betiang. Medyo down si Lucio Co, Razon, at saka si Ong Pin. Okay? So USGP is close to 1.6%. So kahapon, medyo drop si US market. So ito siguro yung dahilan. Pero ngayon parang nagbabounce naman yung price action po nila. So Asian Terminals declares regular cash and special dividends. Felix Mining reports EBITDA of 295 million. Philinvest Development Corporation declares regular cash dividend of 0.10. Ramon Garcia corners almost half of BFNN 450 million private share issuance at 3.02. Ayan, may mga ongoing transactions sa mga stocks. OLHC, President Lau said the company is eyeing to double its cold storage facility. Philrich, nabasahan natin, SPC raises 199.5 million from sale of shares in Ball Light. Inex creates preferred shares. SMC expansion seen completed by year end. SBS minus 2%. Megaworld, meron siyang targets to open 1.2 billion Mactan World Museum by 2027. OLHC, San Miguel, Megawide, basa natin yan. CHP, okay na yan. So, Do and sharply lower as stocks fall. Hapon to. Tapos, CHP, sign agreement with Dacon Corporation, DMCI Holdings, and Semirara Mining for the sale of its operations and assets in the Philippines. So, lugi. Lugi kasi siya, no? CHP natin. So, kawawa naman yung investors natin kay CHP kasi binenta na siya and then magpa-privatize na lang siya. Okay? So, ito yung galawan sa US market kagabi. Dow Futures minus 0.98, Nasdaq minus 0.64, and then S&P is minus 0.46%. Kaya nga, very, very surprising na yung index natin is not close ng 0.8% for today's trading. Pero no umaga nag-ano siya, nag-open negative 0.3 yata yung pinaka-drop sa market natin kahapon. Okay? So guys, yung ating patalastas, yan. Patreon channel po, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. So double check mo na po yung ating Patreon channel. So kung gusto mo ng guide dito sa market at stocks ng mga binabantay natin, sali ka lang po dito sa Patreon natin. Okay? So tingin tayo dito sa pinaka-main index. So finally, dire-diretso yung recovery ng RSI natin. Makita mo dito. So meron siyang tendency na next week, tama na rin siguro, no? Kasi May na, medyo patapos na yung bearish month natin, no? So bearish siya kasi naglabasan yung earnings first quarter at saka yung mga fourth quarter last year naman. Ayan. So very good. So papunta na nga tayo RSI 50, tapos pabulish ulit yung MACD formation. So mukhang makikita ulit natin na mabubuhay yung mga big caps na stocks natin. So meron tayong gap dito. Pag pinalaki mo yung chart natin, meron pala siyang gap dito sa ilalim na 6,600. So on the way tayo, sabi natin para i-break yung previous na hopefully hindi tayo matrap dito sa area na to, no? Kasi ito yung matagal din tayong sideways last year pero parang mas maganda yung prospect na mag-breakout tayo dito sa 6,600 kasi nga naman okay naman yung mga earnings ng majority ng mga big caps na stocks natin. Kung monitor mo yung mga nagbigay na ng first quarter earnings, okay naman yung iba. So actually yung annual earnings sa mga companies natin is majority okay naman siya. So, yun nga lang, hindi tayo maka-breakout dito sa 7,000 level naman. So, yung mga winners dito sa mga big caps natin is ASEN 2.72, Jollibee 1.7, si GGS nga nag-close ng 6.22, URC, iba, nabuhay na rin siya. Ano man chart ni URC? Yan, pabuhay na siya. 3.32%, SM 0.79. So, bounce, Bloom, malakas yung bounce si Bloom. 3%, kailan dito siya sa bandang ilalim. Manila Water, nag-pullback na. No? Monde, lakas din ni Monde pala. Nag 5% siya. Meron siyang dividends na 1%. Dami niyang binibigay na 1% na dividendo. Tapos si LTG, ayan, nakabalik na si LTG.
1.96% AP. Okay, so pabalik na rin siya. O ito si AP, medyo mas maganda, no? Converge, 0.67. Okay, so medyo marami yung nag-bounce for today's trading natin. Okay? So yung losers lang, big caps, konti lang. BDO at saka si ICT is average 1%. Okay? So tingin tayo dito sa, balik natin to. Ayan. So, tingin tayo dito sa mga winners. ABS-CBN, pinaka-winner, no? 9.9%. Ano ba closing nito? Yan, nag-breakout siya. Oh. Tapos, biglang, nauntog dito sa MA 100. Pero, okay yan. Maganda yung galaw. Mark, 6%. Buhay na ba to? Ayan, buhay na yung chart ni, Mark Ventures. GGS, 6% nga po siya. Si dito, 5%. Monde, 5%. Dami pumitik pala na, malalaki na company. 5%. Meralco, 3.7. San Miguel, 3.52. And then si Bloom is 3%. Pati si ASEN, no? Ano ba yung tsura ni ASEN? Yun, no? Ganda ng chart ni ASEN. Hopefully, ano na yan, recovery kung hindi, lower high na naman yung galaw na rin sa kanya. So, dito naman sa losers, so si Kep. So, tingnan natin kasi nag-flooring to, di ba? Flooring to eh. So, halos 30%. And then si CHP, minus 28%. PLC, nag-drop na rin. Meron ba dividends to? Nangyari dito kay PLC natin na okay. So, ano na yata yung, pero wala naman siyang o nag-adjust. Hindi naman nag-adjust ng price. So, meron yata. Meron tayo dito, di ba? May activity dito last time. Pero anyway, drop siya 10%. For today, Jerry, minus 3.8. Mga penny stocks to. BSC, minus 3.7 or minus 3. IMI, minus 2.89. LAN, minus 2.5. STI, minus 2%. Okay? So, wala naman masyadong sobrang negative maliban dito ay CHP at saka dito kay Kep. So dalawa lang to na halos 30% yung drop niya for today's trading naman. Okay, so balik ulit tayo dito. And then, punta tayo dito sa US market. So medyo maganda yung galaw ng US Pati European markets yata okay siya. So S&P futures 0.7, mukhang bounce tayo today. Dow futures, hopefully mag-close na maganda para Monday. Okay din naman yung market natin. Kasi first time, second day na meron na siyang foreign buy. So Dow futures 0.11, Nasdaq 0.98. So maganda. Mukhang positive yung closing nila. Kahapon, yun nga pullback sila. Tapos ngayon, European markets, okay din siya, maganda yung galaw. Asian markets, mix, no? So bumawi si Japan, si Hong Kong, Shenzhen. Pero drop tayo dito sa iba. India, sino pa? New Zealand ba to? NZX. Okay, so may mix tayo, no? Medyo mix yung galawan natin. So, mix na matataas, no? So, nasa opposite sides yung market. May mga Asian stocks na malakas yung drop. Meron din mga Asian stocks na malakas yung galawan for today's trading. Pero overall, picture-wise, kung titignan natin, kasi okay naman sa European markets at saka dito sa US market. So mukhang maganda naman yung closing natin for today's trading. Okay? So dahil medyo maganda yung market, so mukhang stable ng konti, sideways lang dito sa Bitcoin natin. So 64K siya, si Ethereum is 3.1K, and then si BNB is 600 pesos, rather USD. Ayan. So naging mura siya. Tapos yung iba is bounce. Ayan. So maraming berde. Ayan. So long yung labanan natin ngayong gabi dito sa cryptocurrencies naman natin. Okay? So balik tayo dito sa market. Pag-usapan natin yung mga interesting na uh, trending stocks natin. So yun nga, nag-trap si CHP. Pero ang lalaki ng volume niya, no? Kaya medyo sabi ko nga, ang hirap itansya yung niya, technicals niya. Kasi yung last, bago tong trap natin na 28%. So, alam niyo yung reason nag-drop po siya kasi yung pinaka-price niya is 1.42. Ito yung magiging, parang ito yung fair value niya na binili siya ni DMC, ni Conso G natin. So, ang closing natin is, pero mas mababa siya, no? 1.36. So, most likely, 1.42 din yung tender offer niya, di ba? So, tingnan natin kung may konti pa siyang bounce para dito sa mga stocks natin, rather dito sa tender offer po ni CHP natin. So, wala tayong pag-uusapan dito kay CHP by next week kung mag-trending man siya is kung ano na lang yung kailan yung mga dates ng tender offer natin sa kanya. Okay? So,
Pero yun nga, yung gusto kong i-point out, last time nung, di ba sabi natin, nung nag-drop to malaking dalawang candle na to, ang suspect natin, nandito yung ano niya, yung price ng pagbili ni DMC na rin sa kanya. So 1.2. Pero ang nagpa-trap sa karamihan, nag-bounce kasi siya ng dalawang araw. Hindi, parang ang sinasabi niya, baka mas mataas pa yung ano, yung magiging pagbili sa kanya. So nag-up pa nga siya ng 48% from the last 2 days na trading natin sa kanya. Pero yun nga, siguro kaya may sinasabi talaga eh. Nagulat na nga rin ako na bakit 2 days nag-drop siya ang lakas. So tapos malapit dito sa 1.2. So ang nagpalito sa atin, bakit naman nag-bounce ng sobrang laki from the past 2 days tapos nang trap pa siya. So yun ang problema diyan kung okay lang kung dito ka nakabili, hindi masyado masakit dito sa current price niya, di ba? Kaysa dito ka bumili. Kasi ang in-expect mo ang tender offer niya is slightly higher. Di ba? Last time pinag-uusapan natin. Okay? So anyway, ganyan yung mga traps ng markets natin. Kaya kapag nag-trade tayo ng mga stocks, yung alam natin yung risk na nilalagay natin dun sa stocks na hawak natin. Okay, so anyway, nandiyan yan. Lesson learned na lang dun sa mga trap kapon na galawan natin sa kanya. So baka makit pa siya ng konti kasi 1.42 naman yung ano yung bili sa kanya. So antay natin tender offer price plus yung ating tender offer dates. Kasi gusto mag-release nito si ano CHP naman. Okay? So yun lang po yung ano review natin sa kanya. Next, CKEP. Okay. So, 71 trades lang siya. 1 million yung bumili sa kanya. Pero sabi nga nila, medyo ampaw ng konti yung volume. Walang sumulo sa kanya. Kasi nga naman, syempre, alam din naman ng sasalo dyan na lugi siya kung sasalo na kaagad dito kasi 29.89% lang. Ang ibibigay niya is 200%. So, may chance pa na medyo mag-correct pa yung price natin. So, ano ba tansya mo? May nababasa ako, 3 to 4 pesos yung later on bago mag-stabilize yung price niya or ano ba yung computation ko sa kanya 5 to 6 pesos yata yung ano computation ko sa kanya kung ano yung magiging settled price niya. Kaya kasi wala siyang volume eh. So medyo mahirapan lumabas yung ano kahit na meron kang 200% na dividends kung wala namang volume, ayan, 1 million lang o bumili ka na ilang million dito sa kept na stocks natin, medyo mahirap lumabas. So mag-aantay ka talaga na ano, bumalik ulit yung volume niya. So gaano katagal experience-wise, kung pag-usapan natin is parang yung galawan ni na DMC sa SCC. So mga 4 to 6 months yata yun eh na nag-consult bago siya pumitik ulit. Pero yun nga yung reversal na yun is meron siyang paparating na additional na dividends naman. Okay, so wait na lang po. Doon sa mga meron, sa atin naman na viewers, syempre antayin na lang natin na ano, mag-stabilize muna yung price nitong sikip. Kasi meron pa yan, meron pa. Ayan, so sa mga unsuspecting, baka kala niya, oy, bargain ba? So, ayun pala, meron siya 200% dividends naman. Okay? So, double check mo lang. Next, RCI. So, eto, good vibes si RCI natin ha. So, galing ng ano, galawan niya. Okay. So, hindi pa naman siya nakaka-breakout dito. So, triple tap na siya. Medyo nauntog siya. Pero kasi may ano siya eh. May intention na ano eh, mag-breakout. So, tingnan natin kung mauntog siya. Kung sakali man mag-drop siya, kasi malaki na rin yan eh. Very, very good na rin yun. 40% na rin yun na galawan. Kung mag-pullback siya, hopefully, mas mataas yung low niya, sabi natin, dito. Para uptrend pa rin yung consideration ng maraming traders sa kanya. Okay? So, bullish pa rin siya. Lakas pa rin ng ano niya eh. RSI, hindi pa rin siya nag-overbought. And lakas ng galaw niya, 11.49%. Malit lang yung net foreign sell, minus 64K kasi mga locals yung ano eh, gumagalaw nitong CRCI. So, medyo malakas din yung volume niya. Nasa 27.12 million. Kaya lang kasi yung current price niya. So, interesting to see. Kaya ba niya i-breakout to? Ayan. So, tignan natin. Panalo si ano, Mr. Leandro Libiste kasi alam ko ito yung average price niya, di ba? So, halos 100% na rin yung nilagay yung shares na binili niya dito, di ba? So, panalo siya dito kay RCI natin. Baka may news kaya to in the future. So, magandang abangan kung may kwento na kasunod si RCI. Okay? Next. Dito, okay. So, finally, nag-breakout si dito natin
sa kanyang console na rin yan, no? So, double bottom or consolidation area. So, nag-breakout siya dito sa MA20. Nauntog siya na lumapit dito sa MA100. So, ganyan na lang muna. Ito muna obserbahan natin sa kanya. So, hopefully, maka-breakout siya para bumalik dito sa next na box. Ito yung next na trading channel natin sa kanya. Diba? So, kailangan maka-breakout muna tayo ng MA100 pero kung wala catalyst, baka mahirapan tayong umakyat dito sa MA100 naman. So, interesting to see next week kung anong gustong gawin nitong si dito natin. So, parang PSE, no? Medyo trap muna tayo dito sa trading range. Pero okay na rin kahit paano, good vibes pa rin. Kasi nag-push siya ng 5.85% and then meron siyang 600K net foreign buy dito sa market. Ayan. Medyo nag-upside din ng konti, lumampas din ng konti sa RSI 50 level. With regards sa news, wala pa tayong nakita. Okay? Next, SEC. So, close the gap na ba tayo? Konti na lang. Ayan. So, ito kasi yung pinaka-gap natin. Na-expect ko, before or dito sa gap area, ito yung profit taking niya. Laki na rin ng ano niya, oh. 11%. Halos ma-break even na nga yung 10% na dividends niya. So, meron pa siyang konti bago mag-close the gap na 3% na igagalaw. Tignan natin kung pabalik siya. Diyan sa area na yan, panalo-panalo yung meron mga dividends sa kanya kasi pwede na nilang ibenta naman pagdating dito para break even na siya dito sa 10% o kumita na siya para dito sa 10% na drop. So actually, ang kinikita na meron nag-avail ng ex-date natin is nasa 7.5%, which is panalo na rin, di ba? So very generous talaga to si SCC naman natin. So ngayon, nag-up siya 0.78%. Wala tayong balita. So meron siyang 5.89 million net foreign buy. Ayan. So interesting din. Kaya ba natin i-breakout yung 33.59 yung price natin bago siya magkaroon ng breakdown para naman sa kanyang 10% na dividends. Okay? So, okay na. Goods na goods na. And then lastly, so another blue chip stocks, GGS. So, mag-recover kaya to si GGS? Babalik kaya siya dito? So, ang pinakaunang resistance is MA100. Pero ang gusto natin makita, makabalik siya dito. Kasi wala na yung scare doon sa gear natin. Tapos ang earnings naman niya, annual earnings is malaki 415.96%. So kumbaga, syempre undervalued na to, no? 415% pero bumagsak sa lowest yung price natin sa kanya last time. Okay, so very good. Interesting to see, makabalik siya dito. So, ilang araw na tong umaakyat. Puro green na yung candle niya o 16% na yung binalik niya. Pero last time, yun nga, dito sa console area, nag-drop siya ng halos 30%, 27%. Okay? So, very good. Congrats dun sa mga malalakas yung loob na sumalo sa baba, 6.22%. And meron siyang net foreign buy, 94.5 million net foreign buy sa market naman. So, interesting to see kung makabalik siya dito sa trading range naman natin. Ayan. So, maganda talaga bumili ng undervalued ng mga big caps na stocks naman natin. Okay? So, yun lang. Mabilis yung review natin sa ngayon kasi nga maganda yung galaw ng mga stocks. Medyo nakaginawa na siya kahit pa paano, especially kung makabalik tayo above ng 6,700 or slightly above ng 6,600 level natin. Kasi babalik tayo dito sa dito sa resistance which is malapit sa 7,000 level man. Or pwede rin naman mauntog siya dito. Gayahin niya tong matagal na na sideways pattern natin until ghost man. Nag-breakdown to nung ghost man. Hopefully hindi naman. So bumalik muna tayo dito bago mag-ghost man si PSE naman natin. Okay? So yun lang po yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or join ka dito sa trading group. Crypto ko to. Follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.